Masisisi niyo ba ako kung bakit gano'n ang pakikitungo ko sa tatay ng anak ko? Kaya sa kabit niya, wala akong pakialam kahit na may balak na kayong magsama. Kasi alam ko na ako lang yung mahal niya. Kaya paano kanya mamahalin? 40 years old na ako at meron akong 3 anak at ang isa ay sa pagkadalaga. Way back 2014 ay nag-decide ako na lumuwas ng Manila. Nagtrabaho ako sa mall at dun ko nakilala ang tatay ng 2 kong anak ngayon. Hindi ko siya gusto, hindi ko siya type. Pero lagi niya kaming tinutukso ng mga katrabaho namin at nakikisama lang ako kaya ko siya kinakausap minsan. Isang araw ay birthday ng katrabaho namin at nagkayayaan sa apartment nila. Kainan at inuman yun, ayoko sanang sumama pero nalaman kong kasama yung crush ko kaya napapayag nila ako. At nung nasa apartment na kami, tumabi siya sa akin. Pero di ko siya pinapansin hanggang sa lumalim na ang gabi at tinamaan na kami ng alak. Nalasing ako at nagpaalam ng umuwi pero hindi pumayag yung mga katrabaho ko na umalis akong mag-isa. Kaya pinatulog na lang ako ng may birthday sa apartment nila. Hilong-hilo ko that time at huli ko nang naalala na may umaalalay sa akin papuntang kwarto. Yun ay yung crush ko pero kasunod nun ay hindi ko na maalala. Bandang 5 PM ay nagising ako at wala na akong saplot. Nakatakip lang sa akin ay kumot at nung buksan ko yung ilaw ay nagulat ako. Kasi hindi si crush yung katabi ko kundi yung lalaking panay papansin sa akin. Nagalit ako at ginising ko siya pero pangiti-ngiti lang siya na parang gustong-gusto niya yung mga nangyari. Dali-dali akong nagbihis at umalis pero hinabol niya ako. At sabi niya na kung ano man daw ang kahinatnan ng lahat ay siya na yung bahala sa akin. Pero hindi ko siya gusto at ayoko sa kanya. May pangarap pa ako at nag-iipon lang para makapag-aral ulit. Isang buwan ang lumipas at hindi na ako dinatnan at alam ko na buntis ako. Kasi regular naman yung menstrual period ko. Tinago ko yun sa lahat pati sa tatay ng anak ko kasi ayoko sa kanya. Pero habang tumatagal, lumalaki na rin yung tiyan ko at hindi ko na yun maitago. At nung sinabi ko sa nanay ko yung totoo, nalaman din yun ng tatay ng bata at alam niya na siya yung ama nun. Kinausap niya ako at hindi ako nagsasalita. Na sa tuwing nakikita ko siya ay kumukulo yung dugo ko. Siya ang dahilan kung bakit nasira ang lahat ng pangarap ko. Na ang gusto ng nanay ko, umuwi na lang ako sa probinsya pero nahihiya ako at takot ako sa kahihiyan. Na baka pagchismisan ako sa amin. Kaya't nang kinausap ko ulit ang tatay ng bata na magsama kami ay pumayag ako. No choice ako at nakisama na lang ako sa taong hindi ko gusto, hindi ko type. Mabait naman siya, makadiyos, palagi niya akong inaaya magsimba pero ako yung ayaw. Kasi nga ayoko siyang kasama na sa tuwing nakikita ko siya, galit yung nararamdaman ko. Lumipas ang ilang buwan at nanganak ako at siya lahat ang nag-aasikaso sa akin. Na nag-leave siya sa trabaho, maasikaso niya lang kami ni baby. Bait siya, maasikaso, magaling magluto at malinis sa bahay. Pero ewan ko, sa kabila ng lahat, hindi ko siya matutunang mahalin. Kasi ang palaging pumapasok sa isip ko ay siya yung dahilan kung bakit hindi ko natupad lahat ng pangarap kong makapag-aral ulit. No choice lang ako kaya ako nakikisama. Ang nagustuhan ko sa kanya, lahat ng gusto ko sinusunod niya. Wala siyang angal na kahit nagaling siya sa trabaho, siya pa rin yung nagluluto. Ay, prinsesa ako kasi sa totoo lang, ihawak ko siya sa leeg. Hindi nagrereklamo kahit anong gawin ko. Na kung minsan ay naiinis ako sa kanya, tapapagbuhatan ko pa siya ng kamay. Pero never siyang gumante kasi mahal na mahal niya ako. Isang araw sabi niya malilipat daw siya ng trabaho. Kaya't lilipat din kami ng apartment at ayaw niya na isang linggo na hindi kami nakikita ng anak niya. Nakahanap kami sa QC ng apartment at 2 sakay lang ng jeep sa trabaho niya. At doon ko nakilala ang isang guy. Hindi naman pangit yung kinakasama ko, magaling din naman siyang pumorma kaso hindi ko talaga siya magustuhan. Gwapo yung guy na nakilala ko at makisig at talagang laglag panty kapag nakita mo siya. One time nagkayaya ang magkainuman kami magkakapit bahay at ewan ko ba na para akong bumalik sa pagka-teenager. Iba ang dating ni boy na masasabi kong ideal type ko sa isang lalaki. La noon ay napapadalas na yung pagbabanding namin. Kinuha niya rin yung number ko kaya binigay ko rin agad kasi nga type ko siya. Na mula noon ay napadalas na yung kamustahan namin at kung saan-saan ng inuman ay sumasama ako sa kanya. Ewan ko ba na kapag kasama ko siya nakakalimutan ko yung mga problema ko. Na habang tumatagal ay nahuhulog na ako sa kanya. Alam ko naman na may nararamdaman din naman siya sa akin. At isang araw ay inaya na niya akong kumain sa labas at ako naman ay sumama agad kasi gusto ko siya. May nangyari pa sa amin that time at naulit pa yun ng naulit hanggang sa nabuntis ako. Nung sinabi ko sa kanya, dun ko nalaman na may asawa at anak na pala siya na nasa probinsya lang. Ang tanga ko para hindi ko yun mahalata kaya't nagpagamit ako sa tatay ng anak ko. Then after a month ay sinabi ko na buntis ako. Pinaako ko yun sa kanya, tuwan-tuwa naman siya. At nung nag 3 years old na yung bunso ko, nagkaroon ulit kami ng communication ng tatay niya. At sabi niya sa akin, naghiwalay na raw sila ng asawa niya kaya nagkita kami ulit at may balak na kami magsama. Ang tanong ko, masisisi niyo ba ako kung bakit ganun ang pakikitungo ko sa tatay ng anak ko? Isa't galit ang nararamdaman ko sa tuwing makikita ko siya. Na yun ay dahil sa ginawa niya sa akin. Kaya sa kabit niya, alam kong nakafollow ka dito, sayong-sayo na yung asawa ko. Wala akong pakialam kahit na may balak na kayong magsama. Kasi alam ko na ako lang yung mahal niya. Lahat ng gusto ko sunod niya. Kaya paano kanya mamahalin kung hawak ko siya sa leeg? Okay lang mamilan kung maril talk niyo ako. Pero kailangan ko rin kasi ng advice. Ako nga pala yung legal wife ng boyfriend ng babaeng sumulat dito na may title na Papanindigan kita, kabit na kung kabit. Letter sender, Donna ng QC.
Sa sulat mo, kahit hindi kita kita, halatado kita. Same lang yung atake ng kwento nyo pareho. Ikaw, papanindigan mo si Pogi na ama ng bunso mo. Tapos si Kabet, papanindigan din ng asawa mo, Kuno. Same attitude, pati sulat nyo, same na same. Kaya same person lang to, gaguhan literal. Ano, pati sulat, pati capitalize ng name ko, same. Dati ka bang sira ulo o malapit ng masiraan ng ulo? Dapat sa kwento mo, ikaw pa rin yung bida. Sino namang tanga ang susulat na sariling baho kinanta? 2 beses nang nangyari na si Kabet nagpapanggap na legal wife. Di ka ba nakatulog sa basher ng una mong kwento na ang title Paninindigan Kita, Kabet Kong Kabet? Alam mo, okay lang yan, huwag ka na masyadong mag-effort. Si sa huli, kabit ka pa rin naman. Panindigan mo man, anay ka pa rin, girl.